part 9 po ng ating Science Majorship Enrichment Questions. First question, in a cyclic process, the net work done by the system is equal to letter A, 0, letter B, the net heat removed, letter C, the net heat added, letter D, the change in internal energy. Again, pwede po nating i-pause yung video. Ang answer po natin dito is the net heat added. Okay? Hindi po siya pwedeng 0, no? Kasi yung internal energy, no, yung delta U niya 0 siya. Okay, sa cyclic process. Pero yung work, not necessarily 0 siya. Okay? Now, yung net heat removed naman po, hindi din po ito. Hindi po ito yung tamang phrasing natin. Kaya ang tamang sagot po natin ay yung net heat added. Right? Again po, sa cyclic process, yung change in internal energy mo equal sa 0. Kaya yung Q mo equal sa W. Okay? Kaya yung work done, ito po, that is just equal to the heat added. Okay? Now, yung change in internal energy, hindi po kasi nga 0 po siya. Change in internal energy, 0 sa isang full cycle. Okay? Next, number 2. A heat pump works on the principle of letter A, the zeroth law of thermodynamics, letter B, reversing the natural flow of heat, letter C, equalizing temperature between two regions, and letter D, constant entropy. Ang answer po natin, letter B, reversing the natural flow of heat. Yung zeroth law of thermodynamics, hindi naman po siya related dito, no? Kaya dito po tayo sa letter B, reversing the natural flow of heat. Kapag heat pumps po, syempre nag-start po yan sa cold region, no? Sa cold region. Tapos yung direction ng heat niya papunta dun sa hot region. Okay, ano pong requirement dyan? External work. Okay? Now, yung equalizing temperature between two regions, ito na po yung effect, no, dun sa thermal conduction na to. And then yung constant entropy, hindi rin naman po to related. Next, number 3. A positive test charge placed in an electric field will, letter A, move along the electric field lines. Letter B, move opposite to the electric field lines. Letter C, remain stationary. Letter D, move in random directions. Answer po natin, letter A, move along the electric field lines. Kaya nga po kung meron po tayong source charge dito na positive, tapos dito negative, di ba ganito po yung dinodrawing natin yung mga electric field lines. Nagre-radiate po out dito sa positive charge natin. Kung may test charge po tayo dito na positive, no, papunta siya dito sa along the electric field line. So yung letter B mali po, no? Remain stationary, hindi nga po. Okay? Kapag nasa equilibrium lang, pero hindi naman in-specify dito sa question. And letter D, hindi rin siya mag-move in random directions kasi directed nga po yung movement nitong ating positive test charge. Okay? Next. During an isochoric process, no work is done, letter A. Letter B, no heat is exchanged. Letter C, the pressure remains constant. Letter D, the volume decreases. Ang answer po natin, isochoric, so letter A. Okay, no work is done. Kapag isochoric process po, yung work dyan, alam natin equal po yan sa P delta V. Okay? At saka yung delta V dyan, 0. Okay? No work is done. Kapag no heat is exchanged, ano po yung process na yan? Adiabatic. Adiabatic. Yung Q mo dito equal sa 0. Okay? Letter C, the pressure remains constant. Kapag ganyan po, ang tawag po natin dyan is isobaric. Okay? And then, the volume decreases, hindi po. Okay? So, ito yung tamang sagot natin. Letter E, no work is done. Next, number 5, the work done by a system is positive when letter A, the system absorbs heat. Letter B, the system does work on the surrounding. Letter C, the surroundings do work on the system. Letter D, the system is in thermal equilibrium. Ang sagot po natin, letter B, the system does work on the surrounding. Kapag ganito po yung type ng question, pwede po nating pagpilian na lang si B at saka si C kasi opposite po sila. So sa letter A, tanggalin na natin tsaka si letter D. Now, yung formula po natin dito, remember yung delta U, yung internal energy, is equal to Q minus W. Okay? Kapag yung work done by a system, ito yon, ay positive, ibig sabihin po, the system does work on the surrounding. Okay? Kung ito po yung system, ito po yung surrounding. Ang direction po ng work mo,
pag ganito. Iti-take natin siya as positive. Okay? Para masubtract po natin siya dito sa Q. Next, number 6. Protostomes are primarily characterized by letter A, dipoblastic organization. Letter B, radial symmetry. Letter C, spiral cleavage. And letter D, indeterminate development. Okay. Ang answer po natin, letter C, spiral cleavage. So, ano po ba itong mga protostomes na to? So, i-differentiate lang po natin very briefly yung mga protostomes tsaka mga deuterostomes. Ito po yung mga classification pagdating sa embryonic development, no? Lalo sa formation ng mouth or anus. Ang formation po nila sa protostome, nauuna po yung mouth. So, mouth first. Okay? Yung blastopore po, dito na de-develop sa mouth. Kapag deuterostome naman po, anus first. Pagdating po sa cleavage, ang mga protostome, pina-follow po nila spiral. Spiral cleavage. Tapos, determinate. Kumbaga, fix po yung fate nila. Kapag deuterostome naman po, radial. Tapos, indeterminate. Ibig sabihin, pag may nawalang cell, okay pa rin, no? Kapag naman mga determinate, kapag may nawalang cell, medyo problematic po yung magiging organism. Now, kaya sa deuterostome, indeterminate, ang example po kasi ng deuterostome, tayo, humans, part tayo ng chordates. Kaya sa humans, possible yung mga identical twins dahil dito sa indeterminate cleavage. Okay? And then sa mga proterostome naman po, anong example natin dyan? Mga insects. Additional pa sa mga proterostome, yung xylem formation po nila is schizocelli. Kapag deuterostome naman po ay enterocelli. Kapag schizocelli, nahahati, splitting. Okay? And then, kapag deuterostome naman po, nagkakaroon ng outpocketings. Okay. So, dito po, tingnan po natin choices. Ano daw po yung mga protostome? Alam po natin yung radial symmetry kasi sa deuterostome. Okay? Ang indeterminate development sa deuterostome pa rin. Dipoblastic, pareha sila. Okay? Pareha silang tripoblastic. So, mali po agad itong dipoblastic. So, ang sagot po natin is letter C, spiral cleavage. Again, protostome tsaka deuterostome, parehas po silang tripoblastic. Next, number 7, in protostomes, the xylem forms by letter A, interocelli, letter B, schizocelli, letter C, apocelli, letter D, paracelli. Ang answer po natin, again, is schizocelli. Okay? Hindi po natin ito ginagamit ng mga term na to. So, dito na lang po tayo mamimili sa dalawa. Next, number 8, deuterostomes are characterized by letter A, spiral cleavage, letter B, schizocellular formation, letter C, asymmetry, letter D, blastopore developing into the anus. Ang sagot po natin, letter D, blastopore developing into the anus. Okay? Alam po natin yung spiral cleavage sa protostome, yung schizocellular formation sa protostome. Ang asymmetry naman po, ang mga deuterostome kasi mostly, tayo kasi bilateral. Okay? Pero kapag yung iba naman radial din, like yung mga starfish, no? Kasi yung mga echinoderms, part din sila nitong deuterostome bukod sa mga chordates. Okay? Next, number 9. The pressure flow hypothesis describes letter A, movement of sugars in the phloem, letter B, transport of minerals in roots, letter C, water movement through osmosis, letter D, gas exchange in the stomata. Ang answer po natin is letter A, movement of sugars in the phloem. Yung letter D, hindi na po agad ito yung sagot natin, no? Unrelated po ito. Yung letter C, part to, no? Component yan, yung osmosis. Pero mas tama pa rin yung letter A, yung movement of sugars in the phloem. Yung letter B naman, transport of minerals. Ito po kasi is active transport. No? Active transport. Hindi po siya pressure flow hypothesis. So, ang sagot po natin, letter E, movement of sugars in the phloem. Okay? Yung mga sugar po, they come from the source. Tapos, due to pressure gradient,
Yan, tumataas po sila. Okay? Next, number 10. Which element is essential for chlorophyll synthesis? Letter A, nitrogen. Letter B, potassium. Letter C, magnesium. Letter D, phosphorus. Ang answer po natin, letter C, magnesium. Ang magnesium po kasi yan yung central atom. Okay? Central atom doon sa chlorophyll molecules. Ang iniisip ko siya, ang magnesium Mg. So, lagyan mo na lang ng O sa unahan. OMG, mainit. Mainit. Bakit mainit? Kasi nag-undergo ng photosynthesis. Alam natin sa photosynthesis, mahalaga yung chlorophyll. Okay? Ang nitrogen naman, syempre, alam natin sa ano lang yan, sa mga amino acids, very important sila. Ang potassium naman po, marami yan sa enzyme, no? Tsaka sa stomata. And then, ito, phosphorus, sa ATP. Okay? Sa ATP, sa mga nucleic acid. So, ang answer po natin, letter C, magnesium.